Ito ang mga salitang nanginginig na namutawi sa isang maliit na bayan sa Belgium. Ito ang sandali kung saan isang bata putpat pitong taong gulang na binatang Pilipino at isang lokal na babae ang pinagbigkis ng isang buhay na hindi inaasahan. Si Miguel, na nangangarap na maging isang profesional na manlalaro ng basketball sa Europa, ay sabay na natanggap ang pinakamalaking pagsubok at biyaya ng kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman inakala. Anong landas kaya ang kanyang pinili? Halina't sabay nating tuklasin ang kanyang kuwento. Si Emily ay isinilang at lumaki sa Bruges, isang magandang bayan sa hilagang kanluran ng Belgium. Para sa mga turista, ang bayang ito na may mga kanal at mga gusaling mula pa sa panahong medyebal ay isang romantikong lugar. Ngunit para kay Emily, na ginugol ang buong buhay niya rito, ito ay isang ordinaryong araw-araw na lamang. Habang papalapit ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo, sa kursong sikolohiya, gulong-gulo ang isip ni Emily kung ano ang susunod niyang hakbang. Ang kanyang mga kaibigan ay nagpaplanong lumipat sa Brussels o Paris upang simulan ang kanilang mga karera, ngunit wala siyang lakas ng loob na iwan ang kanyang sinilangang bayan. Ang apartment na tinitirhan niya, kasama ang kanyang mga magulang, ay puno ng init at pagmamahal. At ang mga hapunan nila, tuwing katapusan ng linggo, ay isang malaking sandigan para sa kanya. Isang araw, habang nagbabrowse sa isang language exchange app, napansin ni Emily ang profile ng isang dayuhan. Nagpakilala ito bilang isang manlalaro ng basketball mula sa Pilipinas na naghahanap ng pagkakataon sa Belgian League. Dahil matagal nang interesado si Emily sa kulturang Asyano, partikular sa Pilipinas, nagpadala siya ng isang simpleng mensahe. Kamusta ang buhay sa Belgium? Bagamat maikli ang kanyang pagbati, agad na sumagot ang lalaking nagngangalang Miguel. Mahirap pa sa ngayon. Hindi ko pa masyadong naiintindihan ang wika at medyo nalulungkot ako. Ang tapat na sagot ni Miguel ay umantig sa puso ni Emily. Makalipas ang ilang araw, nagkasundo silang magkita sa isang cafe malapit sa Mark Square ng Bruges. Pagdating ni Emily, nakaupo na si Miguel at nakatingin sa labas ng bintana. Siya ay isang binatang matangkad, malapad ang balikat, at may maayos na tindig. Nang lumapit si Emily, medyo nahihiyang tumayo si Miguel at inilahad ang kanyang kamay. Hello! Ako si Miguel. Medyo hindi pa siya sanay mag-Ingles, ngunit ramdam ang kanyang sinseridad. Habang nagkakape, nagkuwentuhan sila. Ikinuwento ni Miguel na dati siyang manlalaro sa isang developmental league sa Pilipinas, ngunit pangarap niyang makapasok sa isang European League kaya siya napadpad sa Belgium. Sumasailalim siya sa mga tryout para sa isang maliit na koponan, ngunit nahihirapan siyang makibagay dahil sa hadlang sa wika at pagkakaiba ng kultura. Sa totoo lang, minsan, pinagsisisihan ko, pag-amin niya, kung nasa Pilipinas lang ako, kasama ko man lang ang pamilya at mga kaibigan ko. Naawa si Emily kay Miguel. Samantalang siya ay walang lakas ng loob na umalis sa kanyang bayan. Ang binatang ito ay mag-isang naglakbay sa isang banyagang bansa para abutin ang kanyang pangarap. Mula noon, naging madalas na ang kanilang pagkikita. Tinuruan ni Emily si Miguel ng mga pangunahing salita sa Dutch at French, at ikinuwento naman ni Miguel kay Emily ang tungkol sa kultura at pagkain sa Pilipinas. Sa simula, sila ay magkaibigan lamang, ngunit habang lumilipas ang panahon, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa pagitan nila. Kapag kasama ni Miguel si Emily, nawawala ang kanyang kalungkutan. At si Emily naman, hindi niya namamalayan ang paglipas ng oras kapag kausap niya si Miguel. Isang gabi, sa kalaliman ng taglamig, naglalakad sila sa tabi ng kanal. Ang bayan ng Bruges, na nababalutan ng puting nyebe, ay parang isang eksena mula sa isang fairy tale. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Emily. Emily, dahil sa'yo, natutunan kong mahalin ang Belgium. Naramdaman ni Emily na uminit ang kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, inamin nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit alam nilang pareho
na hindi magiging madali ang kanilang relasyon. 2 buwan na lang ang natitira sa visa ni Miguel at wala pa siyang natatanggap na pinal na sagot mula sa basketball team. At siguradong hindi matutuwa ang mga magulang ni Emily na malaman na ang anak nila ay may kasintahang dayuhan. Gayunpaman, pinahalagahan nila ang bawat sandaling magkasama sila. Pagkatapos ng ensayo, agad na pinupuntahan ni Miguel si Emily at ipinapakilala naman ni Emily ang mga pagkaing Belgian na paborito niya, lalo na't nahumaling si Miguel sa Belgian chocolates at waffles. May waffles din sa Pilipinas, pero iba talaga ang waffles dito. Sobrang sarap. Sabi ni Miguel na may ngiti sa kanyang mukha. Pinagmamasdan lang siya ni Emily habang nakangiti. Isang araw, dumating ang isang balitang parang kidlat. Ipinatawag si Miguel ng coach ng team. Pasensya na, Miguel, pero nagiging mahigpit ang sitwasyon ng team. Puno na ang slots para sa mga dayuhang manlalaro. At sa totoo lang, medyo kulang pa ang iyong kakayahan sa aming inaasahan. Walang masabi, si Miguel. Ang pangarap niyang makapasok sa European League ay biglang naglaho. Nang gabing iyon, nakipagkita siya kay Emily at ikinuwento ang lahat. Emily, hindi ako natanggap. Kailangan ko nang umuwi sa Pilipinas. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Emily ang kamay ni Miguel. Miguel, siguradong may paraan pa. Hahanapin natin ng magkasama, ngunit malupit ang realidad. Hindi madaling i-extend ang kanyang visa at kulang na sa oras para maghanap ng ibang team. Unti-unti, nawalan ng pag-asa si Miguel at sa mismong sandaling iyon, isang mas malaking pangyayari ang dumating. Dahan-dahang sinabi ni Emily kay Miguel, Miguel! Parang huminto ang mundo. Hindi nakapagsalita si Miguel. Naging blanko ang kanyang isip at kumabog ng malakas ang kanyang puso. Nagpatuloy si Emily sa nanginginig na boses. Nagpa-check na ako sa ospital. Sigurado na. Nang gabing iyon, tahimik silang nagyakapan at umiyak. Isang magkahalong emosyon ng saya at takot ang bumalot sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ni Emily at sinabi, Emily, pananagutan ko to. Aalagaan at palalakihin natin ang ating anak. Ngunit nanaig ang pag-aalala ni Emily. Miguel, paano? Wala kang bisa, wala kang trabaho. Paano natin sasabihin sa mga magulang ko? Tambak ang mga problemang kailangan nilang harapin. Kinabukasan, buo na ang desisyon ni Miguel. Isusuko na niya ang kanyang pangarap sa basketball. Sa halip, maghahanap siya ng trabaho sa Belgium upang protektahan si Emily at ang kanilang anak. Ngunit hindi madali ang maghanap ng trabaho. Hindi siya sanay sa wika at halos walang alam sa sistema ng pagtatrabaho sa Belgium. Araw-araw, maaga siyang gumigising para maghanap ng mga anunsyo ng trabaho. Restaurant, pabrika, bodega lahat ay sinubukan niyang applyan ng walang pinipili. Isang araw, nakakita siya ng anunsyo na isang logistics company ang naghahanap ng forklift operator. Naalala ni Miguel na sa Pilipinas, habang nag-aaral, kumuha siya ng lisensya para mag-operate ng forklift sa isang technical school. Agad na nagsaliksik si Miguel tungkol sa programa para makakuha ng lisensya sa Belgium. Sa kabutihang palad, may 2 buwang kurso na kapag natapos niya ay maaari na siyang magtrabaho agad. Sinabi niya kay Emily, magiging forklift operator ako. Ayos lang na iwanan ko ang basketball. Mas mahalaga ang anak natin. Naantig si Emily sa desisyon ni Miguel. Ang lalaking ito, na handang isuko ang sariling pangarap para sa pamilya ay tunay na kahanga-hanga sa kanyang paningin. Ngunit iba ang reaksyon ng mga magulang ni Emily nang marinig nila ang balitang buntis ang kanilang anak. Pinuntahan nila si Miguel sa kanilang bahay. Hindi napigilan ng ama ni Emily ang kanyang galit. Sino ka? Ngayong nabuntis mo ang anak ko. Saka mo sasabihing pananagutan mo? Wala kang visa, wala kang trabaho. Umiiyak namang sinabi ng ina ni Emily. Emily, bata ka pa. Kung pakakasalan mo ang lalaking to,
habang buhay kang maghihirap. Ngunit matatag si Emily. Papa, Mama, naniniwala ako kay Miguel. Siya ay isang taong may pananagutan. Yumuko ng malalim si Miguel sa harap ng mga magulang ni Emily. Patawad po, ngunit pangako ko, poprotektahan ko si Emily at ang aming anak. Patutunayan ko po sa inyo. Bumuntong hininga ang ama ni Emily at umiling. Huwag puro salita. Ipakita mo sa gawa. Mula noon, nagsikap si Miguel ng husto. Maaga siyang gumigising para pumasok sa forklift school at sa gabi naman ay nag-aaral siya ng Dutch. Si Emily ay nahihirapan sa kanyang paglilihi, ngunit maingat siyang inalagaan ni Miguel. Emily, uminom ka ng salabat. Nakita ko sa internet na mabuti raw to para sa paglilihi. Isa-isang sinubukan ni Miguel ang lahat ng impormasyong nahanap niya. At makalipas ang 2 buwan, nakuha na ni Miguel ang kanyang lisensya sa pag-operate ng forklift sa Belgium. Nang araw na pumasa siya sa pagsusulit, tinawagan niya si Emily at sumigaw, Emily, pumasa ako. Pwede na akong magtrabaho. Umiyak si Emily sa kabilang linya. Luha iyon ng kaligayahan. Nakatanggap si Miguel ng trabaho bilang forklift operator sa isang malaking logistics center sa labas ng Bruges. Ang kanyang schedule ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa kanyang unang araw, puno siya ng kaba. Karamihan sa kanyang mga kasamahan ay Belgian at nagsasalita ng Dutch o French. Gamit ang kanyang limitadong Dutch, nagpakilala siya. Magandang araw! Ako si Miguel. Ikinagagalak ko kayong makilala. Tiningnan siya ng kanyang mga kasamahan na may pagtataka. Oh, isang Pilipino. Ngayon lang kami nakakita ng Pilipino dito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Mark ang lumapit at nakipagkamay. Ako si Mark. 10 taon na ako rito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Nagpapasalamat si Miguel kay Mark. Malaking tulong na may isang taong naging mabait sa kanya sa unang araw pa lang. Mas mahirap ang trabaho ni Miguel kaysa sa inaasahan niya. Buong araw siyang nagbubuhat at nagbababa ng mabibigat na kargamento at napakahirap magtrabaho sa gitna ng lamig ng taglamig. Pag-uwi niya sa bahay, makikita niya si Emily na naghahanda ng hapunan habang malaki ang tiyan at lahat ng pagod niya ay nawawala. Emily, anong niluto mo ngayon? Tanong ni Miguel. Ngumiti si Emily at sumagot. Sinubukan kong magluto ng adobo. Tiningnan ko lang sa internet, hindi ko alam kung masarap. Nang tikman ni Miguel ang adobong niluto ni Emily, naantig siya. Pinag-aralan ni Emily nang husto ang pagluluto ng mga pagkaing Pilipino para matikman ni Miguel ang mga pagkain mula sa kanyang bayan. Sa simula, hindi pa siya sanay, ngunit unti-unti siyang gumaling. Gabi-gabi, hinahaplos ni Miguel ang tiyan ni Emily at kinakausap ang kanilang anak. Baby, si Papa to. Lumabas ka na para makita mo na si Papa. Mahal na mahal ka ni Papa. Masaya si Emily habang pinagmamasdan si Miguel. Nakumpirma niyang tama ang desisyon niyang bumuo ng pamilya kasama ang lalaking ito. Isang araw, bumisita ang mga magulang ni Emily. Nais nilang tingnan ang kalagayan ng kanilang anak. Ang ama ni Emily ay mailap pa rin kay Miguel. Ngunit ang kanyang ina ay tila medyo lumambot na. Miguel, kamusta ka na? Tanong ng ina ni Emily. Magalang na sumagot si Miguel. Ma'am, nagtatrabaho po ako sa logistics center. Mahirap po, pero nagsisikap ako para sa aming pamilya. Sumingit ang ama ni Emily. Talaga? Maayos ba ang trabaho mo? Opo. Mababait po ang mga kasamahan ko at masaya naman po ako sa trabaho. Napaisip ng malalim ang ama ni Emily sa sagot ni Miguel. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Miguel, sa totoo lang, hindi ako naniwala sa iyo noon. Akala ko pahihirapan mo lang ang anak ko dahil dayuhan ka at walang trabaho. Pero ngayong nakikita ko ang pagsisikap mo, medyo kinikilala na kita. Yumuko ng malalim si Miguel. Salamat po, sir. Mas lalo ko pa pong pagbubutihin. Nang gabing iyon, bumalik ang mga magulang ni Emily
na may dalang maraming gamit para sa sanggol. Crib, stroller, mga damit lahat ng kailangan nila. Umiyak si Emily at niyakap ang kanyang mga magulang. Papa, Mama, salamat. Namula rin ang mga mata ng kanyang ina. Emily, kung masaya kayo, masaya na rin kami. Maging malusog ka sana, baby. Mula noon, naging madalas na ang pagbisita ng mga magulang ni Emily para tulungan sila Miguel. Ang ina ni Emily ay tinuruan si Emily kung paano magluto ng mga tradisyonal na pagkaing Belgian para sa sanggol. Habang nagtatrabaho kasama ang kanyang biyenan, sinubukan ni Miguel na makipag-usap sa Dutch. Papa, tama po ba ang paglagay ko ng tornilyo dito? Oo, tama yan. Miguel, gumagaling ka na sa Dutch ah? Hindi pa po masyado. Pero nagsisikap po akong mag-aral. Habang pinagmamasdan si Miguel, naisip ng ama ni Emily, tunay ngang mahal ng binatang ito ang anak ko. Sa wakas, dumating na ang araw ng panganganak ni Emily. Maagang nagpaalam si Miguel sa kanyang boss para maghanda sa kanyang paternity leave. Mark, baka kailangan kong umabsent ng ilang araw sa susunod na linggo? Oh, sa wakas, magiging tatay ka na. Congratulations, Miguel! Naghanda si Mark at ang iba pa nilang kasamahan ng isang maliit na salo-salo para kay Miguel. Niregaluhan nila siya ng mga damit at laruan para sa sanggol at binati siya. Naantig si Miguel sa kabaitan ng kanyang mga kasamahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Isang umaga, naramdaman na ni Emily ang pananakit ng kanyang tiyan. Miguel! Lalabas na yata ang baby! Ninenerbiyos na inalalayan ni Miguel si Emily papunta sa ospital. Pagdating nila, agad na dinala ng mga medical staff si Emily sa delivery room. Naiwan si Miguel sa waiting area, hindi mapakali. Parang walang katapusan ang paghihintay. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas ang isang nurse. Congratulations! Isang malusog na batang lalaki. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha ni Miguel. Pagpasok niya sa delivery room, nakita niya si Emily, pagod na pagod, habang karga ang kanilang sanggol. Miguel, ang anak natin. Nakangiting sabi ni Emily. Dahan-dahang kinarga ni Miguel ang sanggol. Ang pinakamahalagang nilalang sa buong mundo ay nasa kanyang mga bisig. Anak, poprotektahan ka ni Papa habang buhay. Mahal na mahal kita. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Miguel. Tinitigan din ni Emily si Miguel at ang kanilang sanggol na may tuwa sa kanyang mukha. Naisip niya, hindi niya malilimutan ang sandaling ito. Nang mailipat na sila sa isang silid, dumating ang mga magulang ni Emily. Napaiyak ang ina ni Emily nang makita ang kanyang apo. Diyos ko, ang apo namin, ang cute-cute. Ang ama naman ni Emily ay puno ng paghanga habang tinitingnan ang sanggol. Emily, magaling! Miguel. Nang araw na iyon, ang silid ng ospital ay napuno ng saya at pasasalamat. Makalipas ang ilang araw, pinangalanan nila Miguel at Emily ang kanilang anak. Ang pangalan niya ay Leo Joaquin, isang pangalang may diwa ng 2 kultura. Mula nang isilang si Leo Joaquin, tuluyang nagbago ang buhay ni na Miguel at Emily. Gabit araw silang nag-aalaga sa sanggol, kaya't hindi na sila halos makatulog. Ngunit sa kabila ng pagod, masaya sila. Kapag hinahawakan ng maliit na kamay ni Leo Joaquin ang daliri ni Miguel, lahat ng pagod ay nawawala. Nang matapos ang kanyang paternity leave, bumalik na si Miguel sa trabaho. Ang makita ang kanyang anak bago umalis sa umaga ang nagiging highlight ng kanyang araw. Leo Joaquin, aalis na si Papa. Maging mabait ka kay Mama ha? Kahit tulog lang ang sanggol na wala pang muwang, araw-araw siyang nagpapaalam. Sa trabaho, lalong nagsipag si Miguel. Ang kaisipang kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya ang nagtulak sa kanya. Napansin ni Mark ang pagbabago kay Miguel. Miguel, parang mas masipag ka ngayon ah. Ganyan ba talaga kapag nagiging tatay? Opo Mark, kailangan ko ng kumita para mapalaki ang anak ko.
Tinapik ni Mark ang balikat ni Miguel. Tama yan. Gampanan mo ng maayos ang pagiging ama. Kaya mo yan. Samantala, si Emily ay nahihirapan sa bahay habang inaalagaan si Leo Joaquin. Lalo na kapag umiiyak ang sanggol sa gabi. Pagod na pagod siya. Ngunit malaking tulong na pagdating ni Miguel ay agad itong tumutulong. Emily, ako na dyan. Magpahinga ka muna. Si Miguel ang nagpapatulog kay Leo Joaquin, nagpapalit ng lampin at nagpapadede. Labis na nagpapasalamat si Emily kay Miguel. Miguel, napakabuti mong ama. Siyempre naman. Anak natin yan. Nakangiting sagot ni Miguel. Isang araw, nagkaroon sila ng maliit na hindi pagkakaunawaan dahil sa kultura ng pag-aalaga ng bata sa Belgium. Taglamig noon nang bumisita ang ina ni Emily. Emily, maganda ang panahon. Ilabas mo si Leo Joaquin sa stroller para doon matulog sa labas. Nagulat si Miguel. Mama, sobrang lamig po sa labas. Baka magkasakit ang bata. Ngunit tumawa lang ang ina ni Emily at nagpaliwanag. Miguel, ganito talaga dito sa Belgium. Ang malamig na hangin ay mabuti para sa mga sanggol. Lumalakas ang kanilang resistensya. Hindi makapaniwala si Miguel. Sa Pilipinas, hindi maiisip na gawin iyon. Emily, sigurado ka ba dyan? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Tumango si Emily. Miguel, ganyan din ako pinalaki. Normal lang talaga yan dito. Nagdududa pa rin si Miguel, ngunit lumingon siya sa paligid. Tunay ngang maraming mga magulang na Belgian ang nag-iiwan ng stroller sa labas para patulugin ang kanilang mga sanggol. Kahit nagyayelo ang panahon, ang mga sanggol ay nakabalot ng maayos at mahimbing na natutulog. Wow! Iba talaga! Bulong ni Miguel. Sa huli, tinanggap na rin niya ang paraan ng mga Belgian. Sa una, kinakabahan siya. Ngunit nang makita niyang lumalaking malusog si Leo Joaquin, napanatag siya. Sa ganitong paraan, unti-unting nakibagay si Miguel sa kultura ng Belgium. Sa kabilang banda, natuto rin si Emily tungkol sa kulturang Pilipino. Ikinuwento ni Miguel kay Emily ang tungkol sa mga holiday at tradisyon sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kumakain kami ng iba't ibang putahe tuwing Pasko. Tapos, mayroon kaming aguinaldo. Ano ang aguinaldo? Tanong ni Emily. Ito yung nagbibigay ng pera ang mga nakatatanda sa mga bata. Tuwang-tuwang nagtanong si Emily. Kung gayon, kailangan din nating bigyan ng aguinaldo si Leo Joaquin balang araw. Siyempre naman, nakangiting sagot ni Miguel. Nangako silang palalakihin si Leo Joaquin na may paggalang sa parehong kultura. Ituturo nila ang kulturang Pilipino at kulturang Belgian. Lumipas ang panahon at nag-isang taon na si Leo Joaquin. Nais ni Miguel na magdaos ng isang tradisyonal na unang kaarawan ng Pilipino sa Belgium. Emily, pwede ba tayong maghanda ng malaking party para sa unang kaarawan ni Leo Joaquin? Malaking party para sa unang kaarawan? Oo. Sa Pilipinas, malaki ang selebrasyon ng unang kaarawan. Mayroon din kaming palabunutan o first-year ritual. Pumayag si Emily. Sige, mukhang masaya yan. Gawin natin. Nagrenta sila ng isang restaurant sa Bruges at naghanda para sa party. Dumalo ang mga kasamahan ni Miguel sa trabaho, ang pamilya at mga kaibigan ni Emily, at maging ang mga magulang ni Miguel na lumipad pa mula sa Pilipinas. Napaiyak ang ina ni Miguel nang makita ang kanyang apo. Leo Joaquin, andito na si Lola! Punong-puno ng kaligayahan ang ina ni Miguel habang karga ang apo. Tiningnan naman ng ama ni Miguel si Emily. Hija, salamat sa pag-aalaga mo sa anak namin. Sumagot si Emily sa kanyang limitadong Tagalog. Salamat po, Tay. Nay, si Miguel po ay mabuting asawa. Naantig ang mga magulang ni Miguel sa pagsisikap ng kanilang manugang. Naging matagumpay ang party. Naghanda sila ng mga pagkaing Pilipino. Sa palabunutan, isang mikropono ang kinuha ni Leo Joaquin. Wow! Magiging singer yata ang anak ko! Masayang sigaw ni Miguel. Namangha ang ama ni Emily sa mga pagkaing Pilipino. Ang sasarap nito!
Hindi ko alam na ganito karami ang klase ng pagkaing Pilipino. Naging paborito ng mga bisitang Belgian ang mga pagkaing inihanda. Nang patapos na ang party, nagbigay si Miguel ng isang maikling talumpati. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Noong una akong dumating sa Belgium, malungkot at mahirap. Pero nang makilala ko si Emily at isinilang si Leo Joaquin, tuluyang nagbago ang buhay ko. Ngayon, ito na ang pangalawa kong tahanan. Sana po ay patuloy ninyo kaming suportahan. Nagpalakpakan ang mga tao. Tinitigan ni Emily si Miguel na may paghanga. Lumapit si Mark at tinapik ang kanyang balikat. Miguel, isa kang kahanga-hangang ama. Congratulations! Salamat po, Mark. Utang ko po ito sa inyo. Nang gabing iyon, pag-uwi nila, pagod na naupo sina Miguel at Emily sa sofa. Si Leo Joaquin ay tulog na sa mga bisig ng kanyang lola. Naging napakasaya ng araw na to, sabi ni Emily. Oo nga. Hindi ako makapaniwala na magiging ganito kasaya ang pamilya ko, sagot ni Miguel. Lumabas ang ina ni Miguel mula sa kusina. Emily! Miguel! Napakagaling ninyo! Kahit sa tingin ko bilang lola, nakikita kong napakasaya ni Leo Joaquin sa paglaki niya. Salamat po, Nay. Gagawin po namin ang lahat, sagot ni Emily. Tumango rin ang ama ni Miguel. Miguel, tunay ka ng isang lalaki. Ipinagmamalaki kita bilang ama. Naantig si Miguel sa sinabi ng kanyang ama. Pakiramdam niya, sa wakas, kinilala na siya pagkatapos ng lahat ng pag-aalala na naidulot niya sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa Pilipinas ang mga magulang ni Miguel sa airport. Habang nagpapaalam, umiyak ang kanyang ina. Tumawag kayo palagi, ha? Ipakita ninyo palagi si Leo Joaquin. Opo, Nay. Uuwi kami sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nag-init din ang mga mata ni Miguel. Pagka-uwi, sinabi ni Miguel kay Emily, Emily, sa susunod na taon, magbakasyon tayo sa Pilipinas. Talaga? Matagal ko na rin gustong makapunta sa Pilipinas. Masayang sabi ni Emily. Nangako silang dadalhin si Leo Joaquin sa Pilipinas balang araw. Nang magdalawang taon si Leo Joaquin, naging matatag na ang buhay ni Miguel. Nasanay na siya sa trabaho sa logistics center at naging malapit na sa kanyang mga kasamahan, lalo na si Mark, na turing sa kanya ay parang kapatid. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, tinawag ni Mark si Miguel. Naupo sila sa isang kalapit na pub. Seryosong nagsalita si Mark. Miguel, balak mo bang maging forklift operator habang buhay? Opo. Bakit po? Hindi naman sa ganoon. Sayang kasi ang kakayahan mo kung mananatili ka lang diyan. Bakit hindi mo subukang mag-aral ng iba? Napaisip si Miguel sa sinabi ni Mark. Sa totoo lang, iyon din ang iniisip niya. Kamakailan, maayos naman ang pagiging forklift operator, ngunit para mas masuportahan ang kanyang pamilya sa hinaharap, kailangan niya ng higit pa. Mark, ano po sa tingin ninyo ang kaya kong gawin? Subukan mong kumuha ng sertipikasyon sa logistics management. Malaki ang demand niyan dito sa Belgium. Ang mungkahi ni Mark ay nagbukas ng bagong pinto para kay Miguel. Pag-uwi niya at ikinuwento ito kay Emily, buong puso siyang sinuportahan. Miguel, magandang oportunidad yan. Subukan mo. Pero kailangan ng oras at pera para mag-aral. Okay lang yan. Sabay nating hahanapin ng paraan. Dahil sa suporta ni Emily, nagkaroon ng lakas ng loob si Miguel. Nag-enroll siya sa isang kurso para sa logistics management. Tuwing Sabado't Linggo, pumapasok siya sa klase. At pagkatapos ng trabaho, nag-aaral siya. Hindi naging madali, ngunit hindi siya sumuko. Tinulungan din siya ni Emily. Pagkatapos patulugin si Leo Joaquin, uupo siya sa tabi ni Miguel at tutulungan siyang mag-aral. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Tanong ni Miguel. Ipinaliwanag ni Emily. Ang ibig sabihin niyan ay pamamahala ng inventaryo, sa English, inventory management. Gabi-gabi silang nag-aaral. Nang magkasama,
Makalipas ang 5 buwan, kinuha na ni Miguel ang pagsusulit. Paglabas niya, kinakabahan siya. Emily, ang hirap. Papasa kaya ako? Miguel, sigurado akong nakapasa ka. Sobra ang pagsisikap mo. Pag-alo ni Emily. Makalipas ang ilang araw, dumating ang sulat ng resulta. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Miguel ang sulat. Emily! Pumasa ako! Pumasa ako! Niyakap ni Emily si Miguel sa sobrang tuwa. Ang galing mo! Pati si Leo Joaquin ay tumawa ng malakas habang pinapanood ang kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang sertipikasyon, agad na nag-apply si Miguel para sa promosyon. Kinilala ng kumpanya ang kanyang pagsisikap at inilipat siya sa Departamento ng Logistics Management. Tumaas din ng malaki ang kanyang sahod. Congratulations, Miguel! Nasa opisina ka na ngayon. Buong pusong bati ni Mark. Salamat po, Mark. Kung hindi dahil sa payo ninyo, hindi ko to maiisip. Hindi. Pinaghirapan mo yan. Mas gaganda pa ang buhay mo. Ang bagong trabaho ni Miguel ay ang pamamahala sa buong inventaryo at pagpaplano ng delivery ng logistics center. Mas komplikado at mas malaki ang responsibilidad kumpara sa pag-operate ng forklift, ngunit nasasabik si Miguel sa bagong hamon. Malugod siyang tinanggap ng kanyang mga bagong kasamahan. Miguel, welcome! Marami na kaming narinig tungkol sa'yo. Salamat po. Gagawin ko po ang lahat. Naging masipag si Miguel. At kahit nagkakamali minsan, tinuturuan siya ng kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang buwan, lubos na niyang na-master ang kanyang trabaho. Pinuri rin ng kanyang boss ang kanyang kakayahan. Miguel, napakahusay mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Salamat po, sir. Nagkaroon din ng pagbabago sa kanilang tahanan. Dahil sa pagtaas ng kanilang kita, nakalipat sina Miguel at Emily sa isang mas malaking apartment. May sarili ng kwarto, si Leo Joaquin. Sa araw ng kanilang paglipat, tumulong ang mga magulang ni Emily. Nasiyahan ang ama ni Emily habang nililibot ang bagong bahay. Miguel, napakagandang bahay. Sulit ang lahat ng pagod mo. Salamat po, pa. Masaya po ako na komportable na sina Emily at Leo Joaquin. Tumango ang ama ni Emily. Miguel, malaki na ang pinagbago mo mula noong una kitang makita. Hindi ko akalain na magiging ganito ka, Papa. Sa totoo lang, hindi ako naniwala sa iyo noon. Pero ngayon, ipinagmamalaki kong bahagi ka ng aming pamilya. Naantig si Miguel sa sinabi ng kanyang biyenan. Ito ang sandaling kinilala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pinunasan din ni Emily ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon, nagsama-sama ang buong pamilya para sa kanilang unang hapunan sa bagong bahay. Inihanda ni Emily ang tradisyonal na pagkaing Belgian at nagluto naman si Miguel ng sinigang. Mag-toast tayo! Sabi ng ama ni Emily. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. Para sa isang bagong simula. Cheers! Isang mainit at masayang hapunan iyon. Pagkatapos kumain, lumabas sina Miguel at Emily sa beranda at pinagmasdan ang kalangitan. Tahimik at payapa ang gabi sa Bruges. Emily, ang layo na ng narating natin, sabi ni Miguel. Oo nga, marami tayong pinagdaanan, pero nalagpasan natin lahat. Salamat sa'yo. Kung wala ka, wala ako dito. Ano ka ba? Pinaghirapan mo to. Nagyakapan sila. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay parang isang panaginip. Ang kaba noong una silang magkita, ang gulat sa balita ng pagbubuntis, ang tuwa noong isilang si Leo Joaquin, at ang kaligayahan ngayon. Mula sa loob, narinig nila ang tawa ni Leo Joaquin. Lolo, laro pa tayo. Masayang-masaya ang ama ni Emily habang nakikipaglaro sa kanyang apo. Habang pinagmamasdan sila, naisip ni Miguel, ito ang pamilya. Magkakaiba ng lahi, magkakaiba ng wika, ngunit pinag-isa ng pag-ibig. Lumipas ang panahon at nang magtatlong taon si Leo Joaquin, muling nagdalang tao si Emily. Miguel, mukhang magkakaroon na tayo ng pangalawang anak. Nagulat si Miguel at niyakap si Emily. Talaga? Totoo ba?
Oo, nagpa-check na ako. Pakiramdam ko, babae siya ngayon. Tumawa si Emily. Halos magtatalon sa tuwa si Miguel. Nagsimula ring tumakbo-takbo si Leo Joaquin nang makitang masaya ang kanyang mga magulang. Yehey! Magkakaroon na ako ng kapatid! Binuhat ni Miguel si Leo Joaquin. Papa, kapatid? Tanong ng bata. Oo, kapatid. Magiging kuya ka na. Kuya! Hindi pa man niya naiintindihan. Tuwang-tuwa si Leo Joaquin. Ang pangalawang pagbubuntis ay medyo iba sa una. May karanasan na sila sa pag-aalaga ng bata at mas matatag na ang kanilang pananalapi. Ngunit mahirap pa rin dahil kailangan nilang alagaan si Leo Joaquin habang buntis si Emily. Mas lalong naging masipag si Miguel sa pagtulong. Pag-uwi niya, agad niyang kinakalaro si Leo Joaquin at ginagawa ang mga gawaing bahay. Emily, magpahinga ka. Ako na ang bahala. Salamat, Miguel. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Nang nasa kalagitnaan na ng pagbubuntis, lumabas ang resulta ng ultrasound. Tama, ang hinala ni Emily, isang babae. Wow! Babae! Emily, magkakaroon tayo ng anak na babae! Napasigaw si Miguel sa tuwa sa pasilyo ng ospital. Nagulat ang ibang mga pasyente, ngunit wala siyang pakialam. Pag-uwi nila, sinabi niya kay Leo Joaquin, Leo Joaquin, babae ang kapatid mo. Kapatid na babae. Kapatid na babae? Oo, kuya ka na. Kaya kailangan mong protektahan ang kapatid mo. Tumango si Leo Joaquin. Bata pa man, tila naramdaman niyang may mahalaga siyang tungkulin. Nang papalapit na ang araw ng panganganak, masusing naghanda si Miguel. Dahil sa karanasan nila, inihanda na niya ang lahat ng kailangan. Madalas ding bumisita ang mga magulang ni Emily para tumulong. Sa wakas, dumating na ang araw. Dahil kasama nila si Leo Joaquin, medyo komplikado ang sitwasyon. Nang maramdaman ni Emily ang pananakit, mabilis na dinala ni Miguel si Leo Joaquin sa bahay ng kanyang mga lolo't lola. Papa, kayo na po muna ang bahala kay Leo Joaquin. Huwag kang mag-alala. Sige na, umalis na kayo. Muli, kinakabahang naghintay si Miguel sa labas ng delivery room. Makalipas ang isang oras, narinig niya ang iyak ng sanggol. Congratulations! Isang malusog na batang babae. Lumabas ang nurse. Nakahinga ng maluwag si Miguel at pumasok sa silid. Si Emily, pawis na pawis, ay karga ang kanilang anak. Miguel, ang anak natin. Dahan-dahang kinarga ni Miguel ang kanyang anak na babae. Iba ang pakiramdam kumpara noong una niyang kargahin si Leo Joaquin. Isa na siyang ama ng isang prinsesa. Prinsesa ko, poprotektahan ka ni Papa habang buhay. Mahal kita. Muling tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, nakauwi na si Emily at ang sanggol. Sa bahay, naghihintay si Leo Joaquin kasama ang kanyang lolo. Kuya! Tumakbo si Leo Joaquin. Niyakap ni Emily ang kanyang panganay. Leo Joaquin, ito ang kapatid mo. Batiin mo siya. Dahan-dahang tinitigan ni Leo Joaquin ang sanggol. Maliit. Oo, maliit pa siya ngayon. Pero lalaki rin siya agad. Ganyan ka rin kaliit noon. Paliwanag ni Miguel. Pinangalanan nila ang kanilang anak na babae na Sofia Isabel, isang pangalan na may diwa rin ng dalawang kultura. Mula nang dumating si Sofia Isabel, lalong naging masigla ang kanilang tahanan. Si Leo Joaquin ay naging isang responsableng kuya. Papa, umiiyak si Isabel. Mabilis na pupunta si Miguel. Salamat sa pagsabi, anak. Kuya ako Buong pagmamalaking sabi ni Leo Joaquin. Naging ganap na ina ng dalawa si Emily. Pagkalipas ng ilang buwan, binalak niyang magtrabaho muli. Miguel, iniisip kong magtrabaho bilang part-time counselor. Sige, gawin mo ang gusto mo. Tutulungan kita. Nagtrabaho si Emily 3 araw sa isang linggo. Kapag nasa trabaho siya, ang ina niya ang nag-aalaga sa mga bata.
Sa ganitong paraan, lalong naging masaya ang pamilya ni na Miguel at Emily. Sa trabaho, patuloy ang pag-asenso ni Miguel. Makalipas ang 2 taon bilang logistics manager, na-promote siya bilang team leader. Miguel, congratulations! Team leader ka na! Bati ni Mark. Salamat po, Mark. Utang ko po ito sa inyo. Hindi. Pinaghirapan mo yan. Ang galing mo talaga. Naghanda si Emily ng isang maliit na party sa bahay. Nagdiwang din sina Leo Joaquin at Sofia Isabel. Papa! Congratulations! Sigaw ni Leo Joaquin. Salamat mga anak! Mahal kayo ni Papa. Niyakap ni Miguel ang kanyang 2 anak. Nang gabing iyon, habang tulog na ang mga bata, tahimik na nag-usap sina Miguel at Emily. Emily, ang layo na talaga ng narating natin. Oo nga, parang isang himala. Sino ang mag-aakalang magiging ganito tayo kasaya? Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ano ka ba? Sabay natin tong binuo. Nagtinginan sila at ngumiti. Alam nilang kaya nilang harapin ang anumang hamon basta't magkasama sila. Mabilis na lumipas ang panahon. 12 taon na ang nakalipas mula nang dumating si Miguel sa Belgium. Si Leo Joaquin ay isa ng high school student at si Sofia Isabel ay nasa elementarya na. Si Miguel ay naging isa sa mga ehekutibo ng kumpanya at si Emily ay nagbukas ng sarili niyang counseling center. Pareho silang naging matagumpay. Isang araw, nakatanggap si Miguel ng isang espesyal na alok. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay may branch sa Pilipinas at nais nilang pamunuan niya ang isang proyektong mag-uugnay sa 2 bansa. Miguel, marunong ka ng wika at alam mo ang sistema ng kumpanya. Ikaw ang perpekto para dito, sabi ng kanyang boss. Salamat po. Gagawin ko ang lahat. Sa unang pagkakataon, nakipag-ugnayan si Miguel sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga video conference, nakipag-usap siya sa mga empleyado sa Pilipinas. Magandang araw. Ako po si Miguel mula sa Belgium branch. Nagulat ang mga empleyado sa Pilipinas nang magsalita siya sa Tagalog. Wow! Ang galing ninyong magtagalog! Taga dito po ba kayo? Pinanganak po ako sa Pilipinas pero sa Belgium na nakatira. Wow! Ang galing! Naging matagumpay ang proyekto. Dahil sa pag-unawa ni Miguel sa parehong kultura, naging perpektong tulay siya sa pagitan ng 2 bansa. Pagkatapos ng proyekto, kinilala siya bilang isang eksperto sa international operations. Tumaas ang kanyang ranggo at sahod. Nagkaroon din ng pagbabago sa kanilang bahay. Habang naghahanda si Leo Joaquin para sa kolehiyo, sinabi niya isang araw, Papa, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Sigurado ka? Opo, gusto kong mas malalim na pag-aralan ang kulturang Pilipino. At gusto ko ring maranasan ang bayan ninyo. Nagkahalong tuwa at pag-aalala ang naramdaman ni Miguel. Emily, gustong mag-aral ni Leo Joaquin sa Pilipinas. Talaga? Maganda yan. Kung gusto niyang hanapin ang kanyang mga ugat, suportahan natin siya. Sa huli, sinuportahan din ni Miguel ang kanyang anak. Anak, tutulungan ka ni Papa. Nagsikap si Leo Joaquin na mag-aral ng Tagalog at naghanda para sa mga entrance exam sa Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, natanggap siya sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Nagdiwang ang buong pamilya. Anak, congratulations! Ipinagmamalaki ka namin. Niyakap ni Miguel ang kanyang anak. Bago umalis, naghanda sila ng isang hapunan. Leo Joaquin, mag-iingat ka sa Pilipinas, ha? Sabi ni Emily. Opo, Mama. Tatawag po ako palagi. Kuya, mamimiss kita. Umiiyak na sabi ni Sofia Isabel. Siyempre naman. Uuwi ako tuwing bakasyon. Niyakap ni Leo Joaquin ang kanyang kapatid. Habang tinitingnan ang kanyang anak, napaisip si Miguel. Kung paanong siya ay umalis sa Pilipinas para pumunta sa Belgium, ngayon naman ang kanyang anak ang aalis sa Belgium para pumunta sa Pilipinas. Anak, naniniwala akong magiging maayos ka sa Pilipinas. Dugo ni Papa ang nananalaytay sa'yo.
Opo, Papa. Galingan ko po. Kinabukasan. Sa airport, hindi napigilan ni Miguel ang kanyang luha. Anak, mag-iingat ka. Laging nandito si Papa para sa'yo. Mahal ko kayo, Pa, sabi ni Leo Joaquin habang yumayakap. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak na papasok sa departure gate, naisip ni Miguel, napakahiwaga talaga ng buhay. Siya ay nagmula sa Pilipinas, bumuo ng pamilya sa Belgium, at ngayon, ang kanyang anak ay babalik sa Pilipinas. Pag-uwi nila, sinabi ni Miguel kay Emily, Emily, napalaki natin ng maayos ang ating anak. Oo, magiging isang mabuting tao si Leo Joaquin. Salamat sa'yo. Salamat sa ating dalawa. Makalipas ang ilang buwan, nalaman nilang maayos na nakikibagay si Leo Joaquin sa Pilipinas. Papa, Mama, ang ganda po dito sa Pilipinas. Marami na po akong kaibigan at masaya ang mga klase ko. Sa video call, masayang-masaya si Leo Joaquin. Madalas ko rin pong binibisita sina Lolo at Lola. Ang babait po nila sa akin. Napanatag sina Miguel at Emily. Nang dumating ang bakasyon, bumalik si Leo Joaquin sa Belgium. Kuya! Tumakbo si Sofia Isabel at niyakap ang kanyang kapatid. Ikinuwento ni Leo Joaquin ang kanyang mga karanasan. Papa, kapag naririnig ng mga tao sa Pilipinas ang kwento ninyo, humahanga sila. Talaga? Opo, ang kwento ng isang manlalaro ng basketball na pumunta sa Belgium at bumuo ng pamilya. Ang galing daw po ninyo. Nahiya si Miguel, ngunit masaya siya. Salamat anak, at ipinagmamalaki mo si Papa. Siyempre po. Kayo po ang role model ko. Nag-init ang mga mata ni Miguel. Mabilis na lumipas ang bakasyon at kailangan na namang bumalik ni Leo Joaquin sa Pilipinas. Habang hinahatid siyang muli, naisip ni Miguel na ang pamilya ay hindi tungkol sa oras na magkakasama, kundi sa pagmamahal para sa isa't isa. Kahit magkalayo, ang kanilang mga puso ay laging magkasama. Ito ang kuwento ni na Miguel at Emily. Ang pag-ibig ay hindi dumarating ayon sa plano. Dumarating ito sa mga hindi inaasahang lugar at pagkakataon. Pumunta si Miguel sa Belgium para sa pangarap niyang basketball, ngunit isang mas malaking pangarap ang kanyang natagpuan. Isang mapagmahal na pamilya, magkaiba man ng wika, kultura at lahi, pinag-isa sila ng pag-ibig. Marami silang hinarap na pagsubok, ang hindi inaasahang pagbubuntis, kahirapan sa pera, at ang panahong kailangan nilang magkalayo. Ngunit lahat ng ito ay kanilang nalagpasan ng magkasama. Ang pamilya ni Miguel ay naging tulay sa pagitan ng Belgium at Pilipinas. Si Leo Joaquin sa Pilipinas at si Sofia Isabel sa Belgium ay nagpapatuloy sa kanilang mga landas habang dala-dala ang dalawang kultura. Sina Miguel at Emily ay patuloy na nagmamahalan at sabay na tumatanda. Salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay maging maligaya kayong lahat.